niyo po kami ng lakas, sigla at malinong na kaisipan sa aming pagtutulong. Yun namin po ang sama kailangan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo nakarating sa pagpupulong at gaganapin ngayon. Ang pagpupulong na ito ay naglalaman ng mga kung anong suliranin o problema sa ating barangay at kung anong maaari nating solusyon sa problemang ito. At sana ay makaisa ang lahat at meron tayong mabuong proyekto ngayon para sa ating barangay. Sa ngayon, sa ating barangay is marami tayong problema na ito na nga gagawa natin ng proyekto. Sino sa inyo ang pwedeng mag-suggest ng mga problema na nakikita o napapansin nyo sa ating barangay upang masolusyonan natin at magawa natin ang proyekto? Sige, magsalita ka. Mas maganda po siguro yung pagpapataba sa tabing kalsada. At bakit yun ang napili mong gawa natin ang proyekto o bigyan ng solusyonan? Kasi po ang lalago na po nito, mas maganda pong tingnan pag kami nandating po dito sa barangay dito. Magandang idea din. Sige, sabihin mo ang iyong nais sabihin. Nakikita ko po sa barangay natin is yung mga ilaw po. Yun po yung problema na nakita ko. Parang napapansin ko din madilim ang ating daan at maganda rin proyekto yan at kailangan din natin ng solusyon. Meron pa ba? Sige. Ako naman siguro sa ay pagsasagawa ng pag-recycle ng basura dahil nakikita ako mga kalat sa kalye na hindi naka-recycle. Okay. Mas marami kayong ibinigay or minukahing mga problema sa atin. Pero kailangan natin pagbotohan kung ano yung mas mabigat na problema at kinakailangan ng mamamayan natin at masolusyonan din natin ito. At sino ang boboto sa pagpapatabas ng mga malalagong damo? Itaas lang ang inyong kamay. So, ikaw. Para naman sa pagpapailaw or pag-aayos ng ilaw sa ating daan, sinong boboto? So, mas maraming bumoto sa pagpapaayos or pagpapagawa ng ating ilaw sa daan. So, yun ang ating magiging ating proyekto ngayon dito sa ating barangay. Paano natin magagawa yung proyekto? Wala tayong pera. Saan tayo kukuha ng pera? Yan ang malaki nating problema. Dapat yan ang ating unahin para magawa natin yung ating nais na proyekto. Ay alam ko na, maaari tayo magsilisip. Ngunit kailangan natin humingi ng konsent sa barangay hinggil sa ating gagawin pagsisilisi. Ay, magandang idea yan. Kasi papayagan naman tayo ng barangay na magsulisit at para din naman yun sa ating barangay yung proyekto natin gagawin. Agree ako sa sinabi mo. Ang mga gamit na kailangan natin bilhin ay anong mas magandang ilaw? Yung ilaw ba na gagamitan pa ng kuryente o yung ilaw na bisolar? Ano na mas maganda? Para mas maganda yung solar. Ay oo, para less sa kuryente ang barangay or wala na silang babayaran. Then, ang ating kailangan is pamarienda at pagkain sa magagawa. Kailangan din yan natin. Then, ang kailangan natin is yung dapat sa solar na bibili natin ay may maganda ang quality at wala itong sira pag dumating sa atin. Tapos, ang ina-expect nating pera na masusulisit is nasa 14K pesos. And then, nailagay ko na din dito is sinong sa inyo ang may kakailanang magagawa ng kuryente or magkakabit ng ilaw? May kilala ka ba na magkakabit ng ilaw para sa ating proyekto? Yes po, yung tikong uto. Sige. Tapos, kailangan natin ng isang barangay official na magbabantay at or titingnan. Tapos, isa sa atin. Sino mag-volunteer sa inyo na sumama para magpapakabit ng ilaw? Sige, okay. Dadagdag yan sa pagkain at merienda. Tapos, sa petsa naman, ang umpisahan natin para mas maganda ay Sabado, para hindi tayo
ay medyo busy or nasasagasaan yung gagawin natin. Kaya sa Sabado is parang gagawa muna tayo ng hakbang natin para sa proyekto. Then sa linggo naman, September 8, kailangan nating magawa ng letter at para maipaperma sa barangay at sabihin yung ating proyekto na gagawin sa kanilang barangay. So, kailangan natin ng mamimili ng mga gamit natin. Sino pwede? John Rin, ang mamimili ng mga gamit na gagawin natin sa proyekto. Kailangan din natin na mapapagkatiwalaan para sa paglilikom ng pera galing sa sinulisit natin. Sinong maaaring tumawak ng pera habang nagsusulisit at siya magbibigay dun sa bibili ng ating kakailanganin. Sige, Jillian ang maghahawak ng pera para sa ating ano. So ngayon is napag-usapan na natin ang proyekto at kung paano natin ito susolusyonan. Ang kailangan ko na lang is ang full of operation yung lahat at sa tingin ko naman is na magagawa natin ito ng proyekto at magiging success dahil tayo ay magtutulong-tulungan. Ang proyektong ito is magkakaroon din ng benepisyo ang ating mamamayan dahil hindi sila magkakaroon ng panganib o trahedya dahilan sa pagkawala ng ilaw sa daan. So ngayon is ito na lamang ang aking nasasabi at maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagdalo. Ayon sa ating napagtulungan, ito ay ang magpakabit ng ilaw na solar dito sa ating barangay kung saan madilim ang daan. At hihingi tayo ng tulong sa mga barangay upang magkaroon tayo ng tulong. Gagawa tayo ng sulat upang makapagpasulisit sa ating mga kabarangay. Ang inaasahan nating masusulisit ay 14,000 na kinakailangan natin sa pagbili ng solar kasama na dito ang pambayad sa manggagawa at pamerienda sa kanila. Si Gillian ang naatasan na maghawak ng pera at si John rin naman ang mamimili ng gamit at dito naman ni Michael ang maggagawa or magkakabit ng ilaw. Wala na ba kayong idadagdag? Para naman sa akin is kompleto na ang ating mga naitala, ang iyong naitala. Bago tayo magsialis sa lugar ng ating pinagtulungan, tayo muna ay magdasal. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, aming Ama, maraming salamat at maayos kami sa pagtulong sa aming gagawin proyekto. Sana po ay maging successful po ito at ligtas po kami lahat sa pag-uwi. Kailangan po ang samdalaman namin sa Panginoon sa aming Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa pag-attend po ng ating pagtulong. At sana po maging successful na po ang ating magiging proyekto. Maraming salamat po. Maaari niyo kung kumpirmahan ang ating napagkasunduan. Ito lamang ba ang aking deparmahan?